Hello everyone. So, meron ba sa inyo dito ang nakapagtanong sa sarili niyo na bakit palagi alam niyo yung si Amy Marcos nakabuntot kay VP Inday Sara Duterte? Kasi guys, ako simula nung election ba, pero naiintindihan ko kasi siyempre 'di ba tumatakbo siyang senador, malakas si VP Inday kaya sumasama talaga siya kahit saan si VP magpunta para manalo siya, makakuha siya ng mga boto 'no. Pero nung after ng election, sabi ko, "Ay nakabuntot pa rin siya kahit saan siya magpunta." 'Di ba yung mga oath taking ng mga yung alam mo yung open ng mga bago nilang offices ni VP sa kahit na saang lugar. Tapos yung nagpunta pa siya ng ano, ng The Hague, 'di ba sumama rin. Sa lahat talaga ng pinupuntahan ni VP Sara nandun din si Amy Marcos kaya talaga napatanong na talaga ako. Pero guys, eto na, sinabi na talaga ni VP Inday yung rason. Siya pala yung nag-iimbita talaga kay Amy Marcos. Eto guys, panoorin natin. Inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Tama talaga, no? Tamang-tama. Di ba? Ako ba din naghatod sa iyaha dito? Dili man. Di ba? O, di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik anak dito sa mua sa Davao. Kaya dala-dala ko Correct. yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8, 9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw. Diba? Kaya Tama. dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Yon pala yung dahilan, guys. Kaya pala, yun pala ang dahilan, guys. Nako, kaya pala at grabe, sobrang daming comments dito. Sabi ni Anthony Cloa Amarile, it is understandable as the Duterte family supported BBM in becoming president, allowing the burial of former President Marcos Sr. in the Philippines and also helped Marcos win the previous election. These are three significant favors extended to the Marcos family. It would be appropriate for them to show the same goodwill in return. Pero nako, goodwill lang anong goodwill ginawa niya, pinasend niya sa The Hague. Nako talaga. Just the burial alone of their father is a huge favor given to them by Duterte. Yun pa lang sana naisip ni BBM. Correct talaga, no? Kasi wala talagang ayaw talaga lahat. Nasa labas lang ng bahay nila yung tatay nila, no? Tapos sabi dito, pero saon man walang utang na loob si Bangag. Ay, wag naman Bangag. If they are the same mindset of BBM, correct. Pero hindi kasi the same mindset si BBM at saka si Amy Marcos. Sabi ni Helen Palatulan, Amy taking responsibility like the older sister. Very Filipino culture. It shows. Ang sense humor, jud ba? May president pohon. Yes! Our next president. Ayaw jud boy Senator Amy ma'am puslan man. So naka-hostage talaga no si Senator Amy kay VP Sara. Wag talagang alam mo hindi talaga bibitawan hanggang hindi makauwi si PRRD sa Pilipinas.
Kahit ano pang gusto mong maging posisyon, Senator Amy, sa 2028, itataya namin ang boto namin basta't maibalik mo lang si Tatay Digong sa Pilipinas. Oy, kahit anong gusto mong maging posisyon, kahit na presidente, ay, mag-ayos ka, Ashmin Tumbaga Sakilan. Huwag anong posisyon kasi baka mangarap ng pagka-presidente. Ay, daming nag-agree kay ma'am. Ang daming naka-agree sa kanya, sobrang dami. Pero wag naman sana kahit ano, puwedeng hanggang vice lang, wag naman kahit ano kasi delikado. Baka al ewan ko lang talaga. Ayokong pangunahan 'no, pero wag naman. Kahit ano na lang, kahit Senate President. So, bakit tayo, sabi naman ni Rose Ann Cortez na Poco, bakit tayo magkakautang na loob kay Amy kung maibalik si PRRD? In the first place, wala naman siya dapat doon. Ay, may tama ka rin, Miss Rose Ann. Good friendship never ends kahit anong pagsubok. Political friends lang po sila. Hindi po talaga sila as in friends na in real life or in, alam mo yon, mga may pakinabang lang kaya bait-baitan or friendship. Oo nga, Madam Amy, maniniwala pa rin ako sa'yo kahit sa'yo man lang mapatunayan mo na isang Marcos ay mabuti ang intensyon sa mga Pilipino. Nice mensahe ni VP kay Senator Amy. O, Senator Amy, kilos na. Bring back home PRRD sa Pilipinas. Nating mahal. Victoria Gran Jacalni. Bisaya jud ba, bisan seryoso na usapin, idaan na lang jud sa biro, my next president. Yes. Yan ang gusto ko sa kanilang mag-ama. Prangka yan. Ang tunay na matapang pang leader talaga sila. Ibalik nyo na po si Tatay Digong Manang. Ay, in-check yung pangalan niya kaya hindi maintindihan, guys. Good idea, VP ha. Keep strong. God bless. Ka-joker lang jud, liwat kayo kas imong papa. Ang dami talagang nagsasabi, ang ganda ni VP Sara sa personal. Madaming mga pictures, guys, na pinapakita nila. Sana all. The most intelligent woman, VP Sara, I got you. You have a brilliant mind. That is so good. Sabi ni Belia Belda. Tama ka dyan. Beauty and brain. God bless you always, VP Sara. Marivek Lariza. Sabi naman ni Annalisa Yarag Catalan, kapag natulungan ni Senator Amy na mapauwi si PRD, yan ang malaking utang na loob namin sa inyong senator. Hindi po siya utang na loob kasi maraming ang ginawa si PRD sa kanila, hindi pa nga nila nababayaran. Yung tatlo, 'di ba, yung ano pa yun, i-reclaim yung apelyidong Marcos, 'di ba? Sinuportahan sila ni PRRD. Yung ipalibing, yung ano nila, yung tatay nila, yung ano sa kanya talaga pag-support sa pagka-senator. Kaya siya nanalo sa senatorial race, 'di ba? So hindi pa yung lahat nabayaran, bagkos binayaran ng kabaliktaran, pinadala siya doon sa The Hague. Palitan sila, pinalibing ni Taydig si Marcos, ibalik din nila si Taydig sa Davao. Correct. Lahat, that the list that she could do. She bridged her ading to Sara para maging presidente. Her ading did allow all the unthinkable betrayal to the country and to the Filipino people. Hindi dapat tawaging utang na loob if mabalik man niya si PRD sa Pinas. It would just be fulfilling her mandate as senator and as chairman ng Senator Committee on Foreign Relations. Correct. I agree to you, Miss Maricel Panergofiote. Wow. Yung apelyido na lakas mayamanin. Quits lang, mas malaki pa rin ang utang ng mga Marcos sa Duterte. Hindi babango ang pangalan ng Marcos kung hindi tinalo ni Duterte ang mga dilawan at makakaliwa kaso noong nakabalik sa pwesto yung kinalaban ni Duterte, magkakampi na sila. Correct. O, di ba? So ngayon si Duterte na yung
pinagtutulungan nila. Dati tinalo ni Duterte lahat yan, mga kakamping, mga dilawan, wala lahat yan. Sabi ni Sue Nota. Mas bright pa rin si VP Sara, tinanggalan yun ng mga security kaya si Amy ang bodyguard niya at si Amy maraming security na kasama. Wow! Hala! Wow! Galing! Oo! Kaya pala! Kaya pala guys, simula nung eleksyon, kahit saan magpunta si VP Sara, nandun si Senator Amy. Kasi pala, grabe, sobrang talino talaga ni VP Sara, oh. Tinanggalan siya 'di ba ng mga security. Isa na lang yung natira, si yung crush ng bayan. Tapos, si Senator Amy naging bodyguard niya. Kasi si Senator Amy sobrang daming security na kasama. So, parang naging bodyguard si Senator Amy ni VP Sara. Nakakaloka. Uy, grabe si Sunota, meron ka bang puting ahas, madam? Ah. So, nako, thank you so much guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel. Have a great day, everyone. God bless. Bye.